Maligayang pagbati, mga kaibigan. Halina't alamin natin ang ilan sa mga naunang mga tao sa mundo. Marami silang may tuturo sa atin tungkol sa iisang tunay na Diyos. Tingnan ang mga larawan sa pulang aklat. Tingnan ang kasunod pagkarinig ng tunog na ito. Larawan 1. Si Adan at ang mga hayop. Genesis 1:1 hanggang 2:14. Noong pasimula, wala pa ang mundong ito. Ang Diyos lamang ang naroon. Mayroon lamang iisang Diyos. Siya ay Espiritu. Hindi natin siya nakikita. Makapangyarihan sa lahat ang Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay at siya ay nasa lahat ng dako. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa lupa at sa langit. Ginawa niya ang tao mula sa alabok ng lupa. Binigyan ng Diyos ang tao ng isang espiritu upang makilala niya ang Diyos. Lahat ng kanyang kaisipan at kagustuhan ay umaayon sa Diyos. Tinawag ng Diyos ang tao na Adan. Binigyan ni Adan ng pangalan ang lahat ng mga hayop na ginawa ng Diyos. Ginawa rin ng Diyos ang lahat ng mga espiritu at mga anghel sa langit. Lahat ng ginawa ng Diyos ay napakabuti. Larawan 2. Isang asawa para kay Adan. Genesis 2:15 hanggang 25. Inilagay ng Diyos si Adan sa isang magandang halamanan at inalagaan niya ito. Mayroong lalaki at babae sa bawat uri ng mga nilikha, subalit walang nababagay na kasama ang tao. Kaya pinatulog ng Diyos si Adan ng mahimbing. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang tadyang mula sa tagiliran ni Adan. Mula sa tadyang ni Adan ay ginawa ng Diyos ang isang babae. At dinala niya ito sa lalaki upang makasama niya. Hubot-hubad ang lalaki at babae, ngunit hindi sila nahihiya. Nakakausap nila ang Diyos na tulad sa magkaibigan. Walang kalungkutan, kamatayan o kasamaan sa kahangahangang dakong ito. Larawan 3. Ang ahas sa halamanan. Genesis 3:1 hanggang 8. Sinabi ng Diyos kay Adan, malaya kang makakakain ng bunga ng bawat punong kahoy sa halamanan. Subalit huwag kang kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Dahil sa oras na kumain ka noon, ikaw ay tiyak na mamamatay. Si Satanas ay dating anghel sa langit, subalit siya ay tumalikod sa Diyos. Siya ay naging kaaway ng Diyos. Lumapit si Satanas sa babae sa anyo ng isang magandang ahas. Nagsinungaling siya sa babae. Sinabi niyang hindi ito mamamatay. Hinikayat niya siyang kumain ng bunga ng punong kahoy. Binigyan ng babae si Adan ng ilang bunga, at ito'y kumain din. Sinuway nila ang Diyos, at hindi na nila nakilala ang Diyos na tulad ng dati. Nahiya na sila dahil sila'y hubad, at sinikap nilang magtago sa Diyos. Larawan 4. Sina Adan at Eva sa labas ng halamanan. Genesis 3:14 hanggang 24. Pinalabas ng Diyos si Adan at ang babae sa halamanan. Sinabi niya kay Adan, dahil kumain ka ng bunga ng punong kahoy, ang lupa ay masusumpa. Kailangan mong magtrabahong mabuti upang magbunga ito ng makakain. Sinabi ng Diyos sa babae, maghihirap ka sa panganganak. At sa ahas ay sinabi niya, dahil sa ginawa mong ito,
ikaw ay masumpa at gagapang ka sa iyong tiyan. Ang ahas ay naging kaaway ng tao. Tinawag ni Adan ang babae na Eva, na ang ibig sabihin, buhay. Nagkaroon ng mga anak si Eva na naging mga ninuno nating lahat. Hiwalay pa rin tayo sa Diyos at tayong lahat ay sumusuway sa Diyos tulad ng ginawa ni Adan. Tatapwat ipinangako ng Diyos na isang araw isusugo niya ang isang tao na lulupig kay Satanas. Ang taong iyon ang makapagpapanumbalik sa atin sa Diyos. Ang taong iyon ay ang Panginoong Hesukristo. Larawan 5. Si Noe at ang malaking barko. Henesis 6, 1-22. Ang mga taong naging supling ni Adan ay nagsisunod sa lakad ni Satanas. Isang tao lamang ang nagsikap na pasayahin ang Diyos. Ang pangalan niya ay Noe. Sinabi ng Diyos kay Noe, "Pinasyahan kong puksain ang buong sangkatauhan, sapagkat ang lupa ay napuno ng kanilang masasamang gawa. Gumawa ka ng isang barko para sa iyo. Magpapadala ako ng isang baha sa lupa upang puksain ang bawat may buhay. Pumasok ka sa barko kasama ng iyong asawa at iyong mga anak at kani-kanilang asawa. Magdala ka sa barko ng isang lalaki at isang babae sa bawat uri ng hayop at ibon upang mapanatili silang buhay." Ginawang lahat ni Noe ang utos ng Diyos. Larawan 6. Ang malaking baha. Henesis 7, 1-24. Binalaan ni Noe ang mga tao na pupuksain sila ng Diyos, subalit ayaw nilang talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Pumasok sa barko si Noe at ang kanyang sambahayan at 2 sa bawat uri ng nilalang. Pinagsarahan sila ng Diyos. Nagpasimulang umulan. Umulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Lumabas ang tubig na mula sa mga bukal ng lupa at ang buong mundo ay napuno ng isang malaking baha. Lahat ng tao, hayop at ibon ay namatay maliban kay Noe at lahat ng nasa loob ng barko. Larawan 7. Ang bahaghari at pangako ng Diyos. Henesis 8, 13-22. Huminto ang ulan at natuyo ang lupa pagkaraan ng 1 taon. Lumabas sa barko si Noe at ang kanyang sangbahayan at lahat ng mga hayop. Naghain si Noe ng isang sinunog na handog sa Diyos at ang Diyos ay nasiyahan. Naglagay ang Diyos ng isang bahaghari sa langit at kanyang sinabi, "Kailanmay hindi ko na pupuksain ang lahat ng mga buhay sa pamamagitan ng isang baha. Sa tuwing lilitaw ang bahaghari, ay aalalahanin ko ang aking pangako sa iyo." Mga kaibigan, kapag nakakita tayo ng bahaghari, alalahanin din ninyo ito. Muling hahatulan ng Diyos ang mundo. Sa susunod, pupuksain niya ang mundo sa pamagitan ng apoy. Gayunpaman, hindi dapat matakot ang mga mananampalataya at sumusunod sa Diyos. Nagbigay sa atin ang Diyos ng 100 upang makatakas, at ang daan iyan ay ang Panginoong Hesukristo. Larawan 8. Ang Torre de Babel. Henesis 11, 1-9. Ang mga anak ni Noe ay nagkaroon ng
maraming mga anak. Sinabihan sila ng Diyos na humayo at tirahan nila ang buong mundo. Subalit ayaw ng mga tao na magkahiwa-hiwalay. Nagpasya silang magtayo ng isang lungsod na may isang toring aabot sa langit. Nakita ng Diyos ang kanilang pagsuway at kapalaluan at sinabi niya, sila'y iisang bayan at nagsasalita ng iisang wika. Tayo'y bumaba at ating paghalu-haluin ang kanilang mga wika. Tingnan ang mga tao sa larawan. Hindi sila nagkakaintindihan sa isa't isa. Kailangan nilang ihinto ang pagtatayo ng lungsod at humayo upang tumira sa ibang dako. Dahil sa pagsuway ng tao, nagkaroon ng maraming wika. Ang pagsuway ay naghihiwalay sa mga tao sa isa't isa at ang pagsuway ay naghihiwalay sa mga tao sa Diyos. Larawan 9. Sumasamba si Job sa Diyos. Job 1:1-12. Ang tao sa larawang ito ay si Job. Siya ay sumasamba at naghahandog ng hain sa iisang tunay na Diyos lamang. Hindi niya sinusunod ang mga daan ni Satanas. Si Job ay may maraming mga anak at mga alipin at malalaking kawan na mga hayop. Gayon na lamang ang pagpapayaman ng Diyos kay Job. Isang araw sinabi ng Diyos kay Satanas na siya'y nalulugod kay Job. Subalit sinabi ni Satanas na kaya lamang sumasamba sa Diyos si Job ay upang yumaman. Sinabi niya sa Diyos, kung aalisin mo ang lahat ng tinatangkilik ni Job, isusumpa ka niya. Alam ng Diyos na nagsisinungaling si Satanas. Alam ng Diyos na patuloy na sasamba sa kanya si Job kahit ito'y maghirap. Kaya hinayaan ng Diyos si Satanas na alisin ang lahat ng tinatangkilik ni Job upang patunayan na mabuting tao si Job. Larawan 10. Ang pagdadalamhati ni Job. Job 1:13-22. Isang araw, ang mga alipin ni Job ay nagdala sa kanya ng nakagigimbal na mga ulat. Ninakaw ng mga kaaway ni Job ang kanyang mga baka at mga asno at kanilang pinatay ang kanyang mga alipin. Pinatay ng kidlat ang lahat niyang mga tupa at mga tagapag-alaga. Kinuha ng mga magnanakaw ang lahat niyang mga kamelyo. Isa pang alipin ang nagdala ng pinakamasaklap na balita na nagsasabi, kasalukuyang nagkakainan at nagkakasayahan ang iyong mga anak nang biglang dumating ang malakas na hangin na gumiba ng bahay at silang lahat ay namatay. Nag-ahit si Job ng kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa. Sinabi niya, ang Panginoon ang nagbigay at ngayon ang Panginoon ang nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng kapigatiang iyon, hindi sinumpa ni Job ang Diyos. Larawang 11, nagtiis si Job. Job 2:1-41-34. Sinabi ni Satanas sa Diyos, kung sasaktan mo ang katawan ni Job, isusumpa ka niya. Kaya muling hinayaan ng Diyos si Satanas na subukin si Job. Nagpadala si Satanas kay Job ng isang nakaririmarim na sakit sa balat. Sinabi ng asawa ni Job sa kanya, bakit hindi mo isumpa ang Diyos at ikaw ay mamatay? Subalit,
tumanggi si Job at sumagot sa kanya, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi ng kapighatian naman? 3 kaibigan ni Job ang nagsilapit at nakipag-usap sa kanya sa loob ng maraming araw. Sinabi nilang pinarurusahan siya ng Diyos dahil sa kasama ang nagawa niya. Pagkatapos, ang Diyos mismo ang humarap sa kanila. Ipinakita ng Diyos sa kanila na hindi nila nauunawaan. Ang Diyos ay hindi kapos ng kapangyarihan. Alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang pinakamabuti para sa atin. At siya lamang ang makapipili ng mahirap o maalwan sa buhay para sa atin. Larawan 12. Napanumbalik si Job. Job 42:1-17. Nang makita ni Job ang kadakilaan ng Diyos, siya ay napahiya na nag-alinlangan siya sa Diyos o ipinangangalandakan ang sarili niyang kabutihan. Idinalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan dahil hindi nila naunawaan ang mga daan ng Diyos. Pagkatapos, ginawa ng Diyos na mayaman at malusog na muli si Job. Nagpunta ang kanyang mga kaibigan upang makipagsaya at magdala ng mga regalo sa kanya. Siya ay binigyan ng Diyos ng 7 anak na lalaki at 3 magagandang anak na babae. Namuhay siyang nakita pa ang marami sa kanyang mga kaapu-apuhan at siya ay namatay sa katandaan. Mga kaibigan, alam ng Diyos kung bakit dumaranas ka ng kapigatian sa buhay na ito. Inyong alalahanin na mahal tayo ng Diyos at ang pinakamabuti lamang sa atin ang ninanais niya para sa atin. Ibig niya na tayo'y magtiwala sa Kanya upang magkaroon tayo ng pananagumpay laban kay Satanas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. May isang lalaking nagngangalan ng Abraham. Siya ay masunurin sa Diyos at maraming tao ang napagpala sa pamamagitan niya. Tingnan ang kasunod na larawan pagkarinig ng tunog na ito. Larawan 13. Iniwan ni Abraham ang kanyang tahanan. Henesis 12:1-13:4. Isang araw nangusap ang Diyos kay Abraham ng ganito, iwan mo ang iyong bansa at ang tahanan ng iyong ama at magpunta ka sa isang lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang dakilang bansa. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng mga tao sa mundo. Sumampalataya si Abraham sa pangako ng Diyos at ginawa ang sinabi niya. Ipinagsama niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga alipin at lahat ng kanyang pag-aari. Siya ay naglakbay ng maraming araw hanggang sa dumating siya sa lupain ng Kanaan. Doon sinabi ng Diyos sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong mga angkan. Larawan 14. Si Abraham at si Lot. Henesis 13:5-18. May pamangkin si Abraham na nagngangalang Lot. Sumama siya kay Abraham sa Kanaan. Si Abraham at si Lot ay kapwa may malaking kawan at mga hayop. Ang mga tauhan nila ay nag-aaway dahil kulang para sa kanilang lahat ang pastulan. Kaya sinabi ni Abraham kay Lot, huwag tayong mag-aaway. Maghiwalay tayo.
Piliin mo ang anumang bahagi ng lupaing ibig mo. Ibig ni Lot ang pinakamagandang lupain para sa kanyang mga kawan, kaya pinili niya ang matatabang lambak na malapit sa ilog. Siya ay tumira malapit sa isang lungsod na tinatawag na Sodoma. At muling nangusap ang Diyos kay Abraham na sinasabi, lahat ng nakikita mong lupain ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga angkan magpakailanman. Larawan 15. Nakatagpo ni Abraham ang hari ng kapayapaan. Henesis 14, 1-24. Ang mga tao sa Sodoma ay lubhang napakasama. 4 na hari ang nakipaglaban sa Sodoma at ito'y natalo. Dinakip nila si Lot at ang kanyang sangbahayan, ngunit sila'y iniligtas ni Abraham at ng kanyang mga tauhan. Sa kanilang pag-uwi mula sa pakikipaglaban, nakatagpo nila ang isang dakilang hari. Ang kanyang pangalan ay Melchizedek. Siya ay hari ng Salem, na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Nagdala si Melchizedek ng tinapay at alak kay Abraham at nagsabi, ikaw ay lubhang pinagpala ng Diyos na kataas-taasan, na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. Nagbigay ng mga regalo si Abraham sa hari ng kapayapaan. Ibig magbigay ng mga regalo ang hari ng Sodoma kay Abraham, ngunit tumanggi siya. Ayaw niyang tumanggap ng mga regalo mula sa ganitong masamang hari. Datapwat si Lot ay hangal. Siya ay nagbalik upang tumirang muli sa Sodoma. Larawan 16. Binilang ni Abraham ang mga bituin. Henesis 15, 1-21. Tinawag ng Diyos si Abraham na kanyang kaibigan. Sinabi niyang ang mga angkan ni Abraham ay mamamalaging kanyang bayan. Subalit malungkot si Abraham dahil wala siyang anak. Pagkatapos ay dinala ng Diyos si Abraham sa labas at nagsabi, tumingala ka at bilangin mo ang mga bituin. Kung kaya mo, magkakaroon ka ng ganyang karaming mga angkan. Sumampalataya si Abraham sa pangako ng Diyos, at ang Diyos ay nasiyahan sa kanya. Muling sinabi ng Diyos kay Abraham na balang araw, ang kanyang mga angkan ay magmamay-ari ng lupain ng Kanaan. Larawan 17. Ang sanggol na si Ismael. Henesis 16, 1-16. Lumipas ang maraming taon at wala pa ring anak si Abraham at ang kanyang asawang si Sarah. Isang araw sinabi ni Sarah kay Abraham, sumiping ka sa aking aliping babae. Baka sakaling magkaroon ako ng pamilya sa pamamagitan niya. Kaya nagbuntis ang alipin ni Sarah na si Hagar kay Abraham. At na naghilis si Sarah kay Hagar at ito'y kanyang pinagmalupitan. Isinugon ng Diyos ang kanyang anghel upang aliwin si Hagar. Sinabi niyang magkakaanak siya ng lalaki at tatawaging Ismael. Magkakaroon ng maraming anak si Ismael at magiging isang malaking bansa. Si Ismael ang naging ama ng mga Arabyano. Subalit sinabi ng Diyos kay Abraham
ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak sa iyo ng isang lalaki, at sa pamamagitan niya tutuparin ko ang aking mga pangako sa iyo. Larawan 18. Tumawa si Sarah. Genesis 18, 1-15. Isang araw, nang si Abraham ay 99 na taon at si Sarah naman ay 90 taong gulang, dumating ang 3 sugo ng Diyos sa kanila. Naghanda si Sarah ng makakain at ibinigay ni Abraham sa kanila sa labas ng tolda. Pagkatapos sinabi ng isa sa mga sugo ang salita ng Diyos na nagsasabi, 9 na buwan mula ngayon ay magkakaanak si Sarah. Nasa loob ng tolda si Sarah at narinig niya ito. Hindi siya makapaniwala, kaya tumawa siya sa kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Abraham, "Bakit tumawa si Sarah? Mayroon bang napakahirap para sa Panginoon?" Tulad ng ipinangako ng Diyos, nagsilang si Sarah ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. Tinawag nila siyang Isaac, na ibig sabihin, tawa. Larawan 19. Nanalangin si Abraham para sa Sodoma. Genesis 18, 16-19, 29. Pinasyahan ng Diyos na wasakin ang Sodoma dahil napakasama ng mga tao. Sinabi niya kay Abraham ang balak niyang gawin. Naalala ni Abraham si Lot at kanyang sinabi, "Pupuksain mo ba ang walang malay na kasama ng masasama? Hindi ba gagawa ng tama ang hukom ng buong lupa?" Nagmakaawa si Abraham sa Diyos na iligtas ang Sodoma. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, "Kung may makita akong 10 matuwid na tao sa lungsod, hindi ko iyon pupuksain." Nagpunta ang mga sugo ng Diyos sa Sodoma, ngunit ang tanging matuwid na tao roon ay si Lot. Binalaan ng mga sugo si Lot na tumakas mula sa lungsod. Pagkatapos, nagpadala ang Diyos ng apoy mula sa langit. Lubos na nawasak ang Sodoma. Tanging si Lot at ang 2 anak niyang babae ang naligtas. Larawan 20. Ang hain na handog ni Abraham. Genesis 21, 1-22, 19. Si Isaac na anak ni Abraham ay lumaki at nagbibinata na. Sinubok ng Diyos si Abraham. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Kunin mo ang kaisa-isa mong anak na si Isaac at ihain mo sa akin bilang isang handog na susunugin." Gayon na lamang ang pagtitiwala ni Abraham sa Diyos na anupat ito'y kanyang sinunod. Alam niyang kaya ng Diyos na buhayin muli si Isaac. Nang akmang papatayin na ni Abraham si Isaac, nagsalita ang Diyos sa kanya, "Abraham, huwag mong saktan ang bata. Ngayon alam kong ako ang iyong inuuna. Hindi mo ipinagkait ang iyong bugtong na anak sa akin." At nakakita si Abraham ng isang tupa na nahuli sa isang dawag. Sa halip na anak niya, kanyang pinatay ang tupa bilang haing handog sa Diyos.
Larawan 21. Ang matandang Abraham at ang kanyang alipin. Henesis 24:1 hanggang 25:26. Nang matanda na si Abraham, tinawag niya ang kanyang alipin at sinabi, "Magbalik ka sa aking bayan at ihanap mo ng mapapangasawa ang aking anak na si Isaac." Ayaw ni Abraham na umalis si Isaac sa Kanaan o kaya'y mag-asawa sa isa sa masasamang babae sa Kanaan. Kaya ang alipin ay nangako at sumunod kay Abraham at inakay ng Diyos ang alipin sa mga kamag-anak ni Abraham. Doon natagpuan niya ang isang magandang asawa para kay Isaac. Ang pangalan ay Rebeka. Nagkaanak si Isaac at Rebeka ng isang lalaki na ang pangalan ay Jacob o Israel. Siya ay naging ama ng dakilang bansang Israel. Ang bayang Israel ay doon pa rin nakatira sa lupain ng Kanaan. Nagmula sa Israel ang isa na nagdadala ng pagpapala sa buong mundo. Larawan 22. Ipinanganak si Jesus. Galacia 4:4 hanggang 5 at Mateo 1:18 hanggang 25. Totoo ang salita ng Diyos. Kailanmay hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sinabi ng Diyos kay Adan na ipapadala niya ang isa sa kanyang pinili upang siyang tumalo kay Satanas. Binalaan niya si Noe na kanyang pupuksain ang masasama. Ipinakita ng Diyos kay Job na ang kanyang ninanais para sa atin ay ang pinakamabuti. At ipinakita niya kay Abraham na siya ay laging tumutupad sa kanyang mga pangako. Makikita sa larawang ito ang sanggol na si Jesus. Sa tamang kapanahunan, siya'y ipinanganak sa lupain ng Israel. Ang ina niya ay isang dalaga na nagngangalang Maria. Siya ay nagmula sa angkan ni Abraham at Isaac. Subalit ang ama ni Jesus ay ang isang tunay na Diyos. Si Jesus ang siyang nagdadala ng mga pagpapala sa buong mundo. Siya ang naparito upang talunin si Satanas at ibalik tayo sa Diyos. Larawan 23. Ang kamatayan ni Jesus. Galacia 3:13 hanggang 14. Lumaki si Jesus at nagkagulang. Tinuruan niya ang mga tao ng daan ng Diyos. Gumawa siya ng maraming kababalaghan upang patunayang galing siya sa Diyos. Subalit ayaw maniwala ang masasamang tao sa kanya. Pinatay nila si Jesus sa pamamagitan ng pagpapako sa kanya sa isang krus. Isang sundalo ang tumuhog sa kanyang tagiliran sa pamamagitan ng isang sibat. Siya ay tunay na namatay. Mga kaibigan, sinabi ng Diyos kay Adan na siya ay mamamatay kapag kumain siya ng bunga ng punong kahoy. Lahat tayo ay sumuway sa Diyos. At lahat tayo ay nararapat ding mamatay magpawalang hanggan. Subalit, namatay si Jesus upang kunin ang ating kaparusahan. Maalala ninyo kung paanong nagbigay ang Diyos ng isang tupa kay Abraham upang kanya itong ihain sa halip na si Isaac? Ibinigay din ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa ating lugar. Maalala ninyo kung paanong sinabi ng Diyos kay Adan
na magsusugo siya ng isa na lulupig kay Satanas? Natalo si Satanas nang mamatay si Jesus para sa atin. Ngayon, ang kapangyarihan ni Satanas na naghahatid sa atin sa walang hanggang kamatayan ay tapos na. Larawan 24. Si Jesus ay buhay. 1:20, 19 hanggang 29. Ang patay na katawan ni Jesus ay inilagay sa isang libingan. Subalit sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay. Nagpakita siya sa kanyang mga kaibigan. Subalit wala roon ang isa na nagngangalang Tomas. Pagkatapos, sinabi nila kay Tomas, "Nakita namin ang Panginoon." Ngunit ayaw niya silang paniwalaan. Nagpakitang muli sa kanilang lahat si Jesus. Ipinakita niya kay Tomas ang bakas ng pako sa kanyang mga kamay at ang sugat ng sibat sa kanyang tagiliran. Sinabi ni Jesus kay Tomas, "Hintuan mo na ang pag-aalinlangan at ikaw ay sumampalataya. Mapalad ang mga sumasampalataya, bagamat hindi nila ako nakikita." Mga kaibigan, huwag nating tularan si Tomas na nag-alinlangan sa Diyos. Tularan natin si Abraham na sumampalataya sa mga pangako ng Diyos. Makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at matatanggap natin ang walang hanggang buhay sa Kanya.